Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayong nagbabalik muli mga babayan at ito pag-usapan natin mga babayan, no? Sino na naman kaya ang gumawa ng script ni VP Sara Duterte mga babayan at talaga ng mga nakikitang palpak na palpak po. At dito po sa script na to mga babayan ay umamin po, no, etong si Sara Duterte na hindi niya kaya maging presidente sa loob ng 6 years. No, tila gusto po niya dapat daw 30 years mga babayan. 30 years daw mga babayan ang sabi po ni Sara Duterte para umunlad ang bansa. Kailangan ni Sara mamuno sa Pilipinas ng 25 years. Walang tulugan. Sino na naman kaya gumawa ng script para sa kanya? Palpak na palpak. Kailangan daw walang tulugan mga kababayan. Naku po. Bakit kaya yung Pangulo natin, no? Ilang taon pa lang, marami nang nagawa. No? Nabunyag yung katiwalian dyan sa DPWH sa loob po, no, ng pangatlong termino ng ating Pangulo o pangatlong taon ng ating Pangulo, mga babayan. Pero bakit kaya itong si Sara kailangan po, no, ng 30 years para umunlad daw ang bansa? Ano naman kaya ang kanyang gagawin sa loob ng 30 years mga babayan? No, pero bago yan, balikan natin to, no, may papakita ako sa inyo mga babayan. Ito, sabi po dito, balikan lang natin to, no, ito po ay noong May 29, 2025 pa po itong post na to. No, at dito, makikita natin, no, ang mga ginastos po netong si Sara Duterte sa kanyang confidential funds noong siya ay mayor pa lang po ng Davao City. Take note, mayor pa lang po ito ng Davao City mga babayan. Pero, no, sa loob po ng taong 2016 hanggang 2022 ay umabot po ng 2.697 billion mga babayan ang kanyang confidential funds. Nakita niyo yan mga babayan? Hindi po milyon pinag-uusapan natin Bilyones po ang kanyang confidential funds. Ang tanong dito mga babayan, mayor pa lang siya, saan niya kaya ginastos yung kanyang confidential funds dito? At take note, no, sino po ang mayor ng sino po ang pangulo simula ng mga termino na yan? No, 2016 hanggang 2022. Sino po ang pangulo mga babayan? Diba si Duterte, si Digong, yung tatay niya? No, so kung siya po magiging pangulo ng Pilipinas, mga babayan, no, sa loob po ng 6 years, baka hindi lang po yan ang confidential funds niya. Mas malaki po yan. At sa loob po ng 25 to 30 years, mga babayan, no, kung siya magiging pangulo ng Pilipinas, hindi lang po bilyones yan. Baka trilyones na yan, mga babayan. Nako, tuwan-tuwa yung mga DDS dyan. Sige nga, panoorin nga natin to. In terms of yung problema na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin? Kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Minimum daw of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala nang 25 years. Talaga? Wala raw tulugan mga babayan. 25 years daw. Grabe naman yon, 25 years daw mga babayan. Gusto ata mamuno, no, netong si Sara Duterte, no, in 25 years na walang tulugan. Ito ba yung iboboto ninyo? May script na, palpak pa rin. Diba mga babayan? Kulang talaga ang 6 years. Kaya dapat extend si PBBM ng 30 years, sabi dito mga babayan.
Oh, grabe ang mga sagot. Tuloy ang laban kahit lutang na lutang. Okay pa ba tayo sa mga sagot na yan? Ano yun? 25 years walang tulugan, Inday. Zombie ka na yan. Dito makikita ninyo mga kababayan, no, na talagang may something, no, dito kay Sara Duterte na parang merong mali, merong hindi tama mga kababayan, no. At ito nga may script na nga mga kababayan, no, palpak pa. No, may script na nga mga kababayan, palpak pa yung sagot. Ano daw yung solusyon? No, hindi naman niya yata nasagot ng maayos. Imagine ninyo, 6 years mga kababayan na maraming nagawa yung Pangulo natin, no, sa ating bansa. Sa loob po ng 6 years. 'Di ba? Maraming nagawa yung Pangulo natin. O sa loob ng 3 years or 4 years, maraming nagawa ang ating Pangulo. Sinasabi ko 6 years, isang termino 'yan, mga kababayan. No, so mula po diyan, no, marami pa pong magagawa yung Pangulo natin sa loob ng 2 taon. Samantalang siya, mga kababayan, no, eto na. Nagpapa-interview na. No, nangangampanya na, mga kababayan. Imbis na nga sikasuhin niya ay magtrabaho siya, no, para sa mga kababayan natin, magtrabaho siya bilang vice presidente, ang kanyang inaatupag po mga kababayan yung mga ganito na. Nangangampanya na po siya. No? Ibig bang sabihin niyan, siya po ay natatakot? No? Ibig po ba sabihin na natatakot siya? No, na matatalo talaga siya sa halalan? Bakit ko po nasabi yon mga kababayan? Kasi, no, meron po talagang meron po talagang campaign period. 'Di ba? Natatakot siya na baka hindi niya kayanin. No, yung campaign, yung mga gusto niyang gawin, mga gusto niyang sabihin sa loob po ng campaign period na 'yan. No, kaya siguro 2 years ang kailangan niya, mga kababayan, no, para mangampanya, para manalo siya. At para magawa niya, no, na mapa-asenso o mapaunlad ang ating bansa, kailangan niya po ng 25 years. No? 25 years, mga kababayan, ang kailangan niya para po mapaunlad niya ang ating bansa. So, parang katunayan lamang yan, mga kababayan, na talagang hindi niya kaya maging Pangulo sa loob ng 6 na taon. Sa loob ng isang termino. No, kailangan niya ng ganong kahabang panahon, mga kababayan, 4 na term na lang, sabihin natin, no, for 25 years. 6 years No, 5 terms sa loob po ng 30 years, mga kababayan. Katunayan lamang na wala talaga siyang kapasidad, no, na maging Pangulo. Hindi niya kaya magtrabaho under pressure. No? Wala siyang malinaw na plataforma para ayusin yung ating bansa. Kung meron mga nakikitang, siyempre, hindi naman talaga matatapos lahat yan 'Di ba? Hindi lahat matatapos ang mga problema ng ating bansa. Kaya nga maraming humihingi ng extension sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang tanging nakikita nila, mga babayan, ay tumakbong vice presidente ang ating Pangulo at si Leni Robredo bilang Pangulo ng ating bansa, mga babayan, dahil para yung ibang mga proyekto ng ating Pangulo ay maituloy pa. No, at magtulungan itong dalawa na to, si Leni at si PBBM. 'Di ba, mga babayan? Yun yung maganda, yung magtutulungan po yung vice presidente at yung presidente ng ating bansa. Hindi po kagaya ng ginagawa nila ngayon. Hindi po kagaya ng ginawa ni Sara Duterte. Siya na mismo nagsabi. Sa kanya na mismo nang galing. Hindi niya tutulungan yung ating Pangulo. Very good. Diba? Very good, mga babayan. Bakit po may palakpak kanina? Kasi palakpakan yung mga DDS dahil yun yung sinabi ni Sara Duterte na hindi siya tutulong sa ating Pangulo. Diba? Ganun kasimple yun, mga babayan. No? Anong silbi kang, anong klase kang vice presidente, no, kung hindi ka tutulong sa ating Pangulo para umasenso ang ating bansa? Para masolusyonan yung ibang problema. Diba? Ano ba yung mga inatupag mo nung nasa DepEd ka?
ba? Kung ano-ano mga inatupag nila eh. Kaya nga lumabas yan si Piatos, mga kababayan. No, sabi nga eh, baka kulang pa raw yung 6 na taon ng paglulustay. Ibig sabihin, 30 taon kayo, no? Let's say ganito nangyari, no? Yung mga akusasyon sa kanya, mga kababayan, na di umano, ginastos niya yung mga ganito, ganyan, na confidential funds sa kung ano-anong bagay, mga kababayan. No? So, ganun, kahabang panahon siya magiging pangulo, no? At baka mas malala pa yung maging confidential funds na lulustayin nila. Mas malala pa o mas malaki pa yung confidential funds, mga kababayan, na sinasabing may pupuntahan na wala namang katuturan. O confidential funds na mawawala na lang, na walang ano tawag natin dito? Transparency. Yun yung sinasabi natin. Ganitong klase ba yung Pangulo iboboto ninyo? Ha? Lutang, no? Walang alam, hindi alam paano patatakbuhin yung ating bansa. Oh. Ito nga sabi, tropa mong lasing, mga kababayan. Panoorin nga natin. Are you drunk, girl? Pangulo sa issue ng korupsyon. Unang-una, ano talaga yan eh, yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi Kamay na bakal daw sa mga nasa ilalim, mga kababayan. Okay? Kamay na bakal sa mga nasa ilalim. So, ibig sabihin, no, ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, ay tungkol sa korupsyon. So, kung may korupsyon sa taas, mga kababayan, babaliwalain na lang yun. Hindi kasama yun sa mga dapat managot. Ganun ba yun? No, so kung sila yung nangungurap, yung Pangulo, gusto niya maging Pangulo for 30 years eh. So, hindi siya dapat maging accountable dyan? Ganon? Pero yung Pangulo natin ngayon, pilit nilang dinadawit sa korupsyon. Diba? Nakita ninyo, mga kababayan, kung paano sumagot yan? mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis ka agad, palitan ka agad. Edi, nagsasalamin ba to, mga kababayan? Sabi niya dito, no, kapag meron daw ginawa na korupsyon doon sa baba, mga kababayan, no, palitan daw kagad, alis daw kagad, mga kababayan. Palitan agad. No? Bakit kaya siya? Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. One shot? One shot lang daw? Ikaw may ginawa na pangungurakot. Alis ka na dyan. Alis ka na dyan. Ikaw yung may... Ikaw daw yung may ginawa na pangungurakot, alis ka na dyan. Yung sabi niya dito, mga babayan, Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat, pag merong nangyari, alis, palitan niya yan. Palitan daw kagad, mga babayan. Kaya dapat ikaw palitan ka na eh. Diba? May nakikitang corruption eh. So, dapat palitan ka na. Sabi nga dito, dapat pala palitan ito agad. May ginawa eh. Speaking of herself, mga babayan. Diba? Nakikita nyo, mga babayan, no, kung gaano kalutang itong si Sara Duterte, no? Hindi kaya nagsasalamin to. Sino ba gumawa ng script na ito? Pakiayos nga yung script na ito, mga babayan. Ano ba sasabi nyo dyan, mga babayan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan, right? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.